Pansinin po ninyo yung mga mag-asawang nagmamahalan talaga. Sipin po ninyo. Tingnan nyo, maganda. Yung pamilyang may mga magulang na nagmamahalan talaga. Tingnan nyo yung mga anak. Maganda. Yung pamilya sa kabuuan, yung pakikipagkapwa nila, yung takbo ng buhay nila. Hindi lang yung itsura maganda, ha? Pag sinabing maganda, ang tinutukoy ko, yung disposisyon nila. Ano man ang kanilang maging problema, maganda. Kaya imagine, kung bawat mag-asawa sa lipunan ay totoong magmamahalan, wagas kailanman. Imagine kung ano ang mangyayari sa ating kapaligiran. Nakakahawa yan eh. Hindi nga ba't sinasabing the family is the basic unit of every society? Kaya nga may mga problema tayo sa lipunan, uugatin mo yan sa pamilya na pinasimunuan ng magulang na dysfunctional. Pero kapag ang mag-asawa ay totoong nagmamahalan, ay sigurado ko, malaki ang magiging epekto sa kapaligiran niya. The world has enough problems to give our family. Kang mag-alala, sabi ko nga kahit almost perfect yung pamilya, magkakaproblema pa rin tayo. Pero wag manggagaling sana yung problema sa iyo. Kasi ang problemang galing sa iyo, ang problemang galing sa pamilya, malampasan man ang pamilya mo, mag-iiwan ng sakit, ang sugat ng pangit na alala sa pamilya. Fulfilled na yung buhay, nakaraos na kahit papaano, mayaman na yung anak mo, pero may tampo pa rin sa'yo. May mga regrets pa rin, may kurot pa rin sa puso ng pamilya natin. Ito sana ang ating makita, ha? At i-avoid natin. Mainam yung kahit nasa kabilang buhay tayo, kapag inaalala tayo ng pamilya natin, they will always be grateful sapagkat tayo ang malinaw na patunay that family is indeed a blessing. The world has enough. Tandaan po natin, hindi basta-basta nawawala o nauubos ang pagmamahal ng isang tao. Pero pwedeng unti-unting mawala, maubos ito. Yun ay kapag hindi mo na siya pinahalagahan, kapag hindi mo na siya binibigyan ng atensyon, hindi mo man lang ma-text, hindi mo lang makumusta, hindi ka concerned sa kanya. Yung kapag lagi na lamang siyang nag-a-adjust sa'yo, ikaw ang may kasalanan, gusto mo siya munang manuyo at mag-sorry sa'yo. Tapos sasaktan mo pa, lulukohin mo pa, and there you go. Ubus nga talaga. Tandaan po natin, ha? Nangunang definition sa 1 Corinthians 13 ng love is patience. Pasensya. O hindi pa parang may dialogue na ganon? Pera natin di basta-basta mauubos, pero ang pasensya ko, kuntin lang. Kapag inubos mo ang pasensya, there you go. Ubusin mo na rin ang pagmamahal niya. Hanggang sa magtataka ka na lang,